Yo, what's up mga kapulido, Genix Motor Parts. Napakarami nating dayo ngayon. Ayun, nagtasa si ate, Mary. Pauwi na ba kaya, ika? So gawin na natin tong exabog na to. Yung sa Kabanatuan. At paraanan natin yung mga kailangan paraanan. Saan yung head niya, Tep? Yung may tanim to eh. Sa dinya. Eto. Bali yung isa tapos na. Yung isa, yung basag yung piston. Eto. Yung nasa kabila. Yung nasa kanan na video. Tapos, eto naman ang banatan natin. So, ang nang setup pala nito na AC stock cam. Ayun. Tinabi ko na sa likod dahil masyadong makalat. Ayan, nakasupot. Diyan na muna yan habang iniintay. Sabay kasing kukunin ng mayari. So, ito gagawin na natin to. Yung piston na may tanim. Sayang ang motor. O, yung mga nag-comment doon. Wag pong eengot-engot. May mga nag-comment, gawa ko daw to, kaya nagkaganyan, binalik sa akin. Hindi po tayo gumagawa ng ganyan. Pag gumawa tayo, nakasukat lahat. Kaya po nababalian ng balbula ang mga motor. Kasi, tumutukod, tumatama. Kaya nababali po. So, ito, buksan natin, tignan natin. NTRT. Tapos, i-reset na natin makina niya. At saka kailangan siyang i-overhaul. Bakit? Kasi ang kanyang sigunyal ay na UP. I mean, hindi itong connecting rod na UP ah. Tingnan nyo, bumuka ang kanyang sigunyal sa pagkasabog. Ipan mo. Ayan. Bumuka ang kanyang sigunyal. Siyempre, kaya po nangyayari yan, saktong aangat sana, kaso tumukod yung valvula, yung momentum nung sigunyal eh mabigat. Bigla siyang babangga, madidisalign talaga siya. Video may pentep. So, tingnan nyo, wala na sa align yan. Tep oh. Gagayawang na, ini tep. Okay. Yan no. Gagawang na yan or mawawala sa alignment. Ayan o, sumasayaw, di ba? Parang dancer. Hindi ko sure kung papapalit ni Sir to, pero kung ako, kasi budget meal lang ako. Kung ako mayari, hindi ko siya papapalitan kasi wala namang nagre-repair dito sa amin. Ito lang yung kailangan repairin na yan. Palos thread na. So, minsanan na paparetread natin to. Pero tatanungin ko muna siya kung papapalit niya. Kasi sayang din naman sigunyal niya, nakabalance, static. Yan. So malamang ito papalitan natin ng connecting rod na buo. Kasi papare-align natin mga kapulido. So biyakin mo na yung Tep. Napakalupit mo Tep. Let's go. Yung update mga kapulido na buksan na. So wala palang filter, strainer, oil strainer, ayan. Sa may ilalim. So, napaka-importante niyan. Yung mga basag nakuha yan sa loob. So, part ng piston yan mga kapulido. Tapos, hindi tamang ganito yung ano, yung axle bearing mo walang cover. Hindi pwede yan. Sa may preno, tingnan nyo rin. Tapos, ito pala, paparaanan natin to. Hindi ko sure kung paparaanan natin or papalitan natin to shell. O papalitan natin to shell. Tingnan natin kung may maipaparan tayo para lumiit yung butas niya. Kasi hindi siya pwedeng ganyang kalaki yung butas. Next, ang kanyang sigunyal ay ito na nga. Nakabalance siya. Para sa 59 malamang. Itong pagbabalance na to, ito yung tinatawag na ano, static. Kung saan ay ibinabawas natin yung bigat ng piston sa taas ng crank. Try nga natin. Yung kanyang sigunyal, parang bago pa eh. Pero pwede nang pang-arlin.
Bakit? Kasi malaki yung butas. So instead pupunta yung langis sa connecting rod pin, hindi siya pumupunta. Lahat umakyat lang sa taas. So hindi pwede yan. Ay binlag na natin to last time. Bukod sa pwede na siyang pangaroling, panigurado wala na sa standard to kasi nakabuka siya. Dahil pa sa pagsabog niya na misalign. Sorry natin, dapat 45.6. Ba, tama lang. Pero wala mo 45.6. Tama lang. Pero maluwag siya. Malamang yung connecting rod may problema nito. Huwag niya, gumagalaw talaga. Oh. Parang kulang tong Conrad eh. Pero hindi siya original eh. So yun, mali tayo doon. Ito yan, napakaluwag oh. Pero yung sukat is tama. 45.6. Tama siya. Check naman natin yung gewang. Ayan, sumasayaw. Sumasayaw siya. Cancer siya. Kasi kaya sumayaw to sa pagsabog kasi umiikot yan. Yun nga ang momentum na sinasabi ko. Ngayon may kumalsing valvula. Mabilis ang ikot nito, bumangga. Bigla siya napigilan. So ito kasi pinipress lang to eh. Hydraulic press lang. So syempre, doon sa bilis na yon, bumangga yung ganyan, tumigil. Magkakaroon siya ng movement sa loob. Kaya wala na sa align. Ayan, sumasayaw. Dancer talaga siya. Dito pala sa kabila, kailangan ding ma-retread. Tingnan na lang natin kung anong magiging desisyon na mayari kung bibili siya ng bagong cylinder. So yun. I-update mga pulido. So dumating na yung bumili ng sigunyal si sir, kaso palitin ng connecting rod. Tapos medyo local lang yung binili niyang sigunyal. Yun ang aking ikinululungkot. Kasi papa 63 niya. So pinaltan namin ng Conrad to na Makoto. Ayan, 5BB joke. Yan, texture pa lang niya, kitang kita local. Ayan, Bormax or iba pang mga local brand na ganito, yung mga mumurahin, TTGR, pare-pareho lang yan. Kitang kita yung texture, kakaiba, napakagaspang. Tapos hindi perfect yung pagkakasukat. Wala tayong magagawa, yan ang gusto ng customer. So pinaltan namin ng Conrad. Ayan, good na, wala nang alog. Nabili daw niya 1K eh, TPDT. Tapos yung pin sabi nung machinist medyo hindi siya ganun katigas ipasok. So medyo magaan. Kaya 63 na isi-set namin kasi 25-29 ang kanyang head. So ibabalance ko sana kaso wag na kasi alanganin sa sigunyal. Mamaya gumalaw. Kaya ganyan lang. Stock na lang, stock balance. So, yun yung ano, kung may dalawang bali na tornilyo dito. In-extract ko muna, medyo matrabaho. As yun dito, lost thread din, dalawa. Ayan, tsaka to. So, i-re-thread din natin yan. Tapos, bali okay na. Pwede na nating ilagay ang kanyang sigunyal. Lagay ko muna. Timing chain nakalagay na. Yan. Yan. So, bali 63 stock stroke siya. Stock crank. Ay, stock balance din. Walang balance.
Sa kanyang head, eto na. Bali, maglilinis na lang ako ng chamber. Valvula, nakapagpalit na kami. Tapos yung, syempre dahil eksabog to, matindi ang pag-asinta ang ginawa ni Jonathan dito, mga 4 hours. Ported naman na siya. So, lagyan na lang natin ng Genrex cam niyan. Yung spring dati pa rin nakalagay sa kanya. Tapos yung bore kit na ilalagay natin, MP full dome. 59 na request ni sir, kaso nung nakita ko yung head niya, ganun na. Sabi ko i-63 muna, totally overall din natin para hindi sayang ang yun lang, steel bore, masikip. So break in to mga kapulido. Yan, full dome. So ito ilalagay natin 63mm, 180cc siya mga kapulido. Next na paparaan na naman. Medyo matrabaho siya kasi yun nga, extract ng mga baling bolt, yung sigunyal niya palit. So yun nga yung pakita ko sa inyo ang nangyari sa kanyang sigunyal. Kaya kami nag-decide na magpalit ng sigunyal. Nangyari ito dahil dun sa pagkakabutas ng crankcase oil pat. Saan ang kanyang, ayan. So anong mangyayari kung ganito ang yung oil pat? Ayan, ito nga yung binlag natin. Bubuhin na natin ang eksabog na to. Ito paparaanan natin, lilitan natin ang butas yan para paraan. So na-bore out na natin yan para sa 63. Gamit ang ating DIY pang walwal. So yun nga, instead na mabuga ng magandang supply ng langis ang ating sigunyal, nilakayan yung butas nito. So ang mangyayari, magiging lock of oil supply ang kanyang sigunyal. Ano to? Uy, meron siyang piston ring doon. Ang galing meron siyang oil ring. Magaling. O, isa ring way yan para mabawasan ng side play. Yan, side play. Nilagyan niya ng oil ring dito. Very good. Para-paraan. So yun nga, ang mali ang nangyari, kaya kami nag-decide magpalit ng sigunyal. So kung titingnan din naman, yan, may issue dyan. Malapit na rin ma-lost thread. Tapos sa kabilang side, lost thread na rin. Ito ang nangyari dahil sa kakulangan sa langis. Ayan, nahukay. Kaya pala may side play siya, masyado. Ayan, okay na hukay. Itong sigunyal mismo. Itong kanyang rod, napakatalim. Napudpud din, ayan Ayan, napudpod. So pag sinukat mo, kaya pala umaalog pa side dito kasi ubos na. Ang titignan ninyo, ayan, mas manipis ito at sunog kumpara dito. Kakulangan sa supply ng langis. Dito sa kabilang side, okay naman. Yun lang na talaga yung matindi. So hindi mo na pwedeng gamitin ito kung hindi mo ipapabuild up. So palit sigunyal yan, boy, sabi ko. So yan, pwede natin buuin to. Tapos tingnan natin kung paano natin mabubuo ito. Pero okay na, nasinta na to ng matindi at wala na siyang leak. 7.3 Genrex Racing Cam ang ilalagay natin. So ito, paraanan na muna natin to. May iniredy akong piyesa para dito. Alam nyo yung Bendix. Yung Bendix ay isisiksik natin doon. Ito, yung Bendix kit. Yun yung butas niyan, is sakto. Parehong-pareho dun sa stock na butas. Siguro lalakyan natin ng konting butas ito. Kasi hindi siya plug and play. Yan
Hindi siya plug and play. So kailangan pa natin lakayan ng konti para maisiksik natin to. Kailangan press fit talaga to. Hindi siya yung lalaw-law-law-law. So isi-share ko lang. Ito ang ilalagay ko. Bendix Repair Kit. Papasok natin dyan. Stay tuned mga kapulido. Ito pwede rin to. Pok lang. Yan. Let's go. Alright, nabuo na mga kapulido. Yung starter may dala na si sir. Tapos naayos na natin lahat. Yung mga kulang-kulang na tornilyo na mga nabali. Eh wala ako kaya 10mm na yung nilagay ko. Ang original is 8mm. Yan 10mm. So kesa wala, diba? Mas okay yan. So dun sa ating oil pot nagawa na rin natin. Ayan, parang malaki pa rin yung butas na yan, pero sa loob ay maliit na yan. Ayan, oh. Kasi hindi ko maipasok ng nakabaliktad. Hindi ko maipasok ng paganyan yung Bendix. So Bendix po yun, ah. Eto, ayan. Hindi ko siya maipasok ng paganyan, so binaligtad ko na lang. Wala namang problema. Importante yung butas na dadaanan is maliit pa rin. So yung crank niya ay medyo maluwag na kaya may side play siya, kaya nilagyan ko na ng spacer. Tinanggal ko yung dating nakalagay, yung nakalagay kanina na ano, yung oil ring. So ang ginawa ko yung nilalagay na washer sa pagitan ng sigunyal at saka ng bearing. So yan, pwede natin buuin yan. Tapos dun sa kanyang piston na yung gagawin lang natin dahil full dome to, lalagyan lang natin ng dimple. Tapos yung valve packet na medyo lalakayan kasi 25-29 to. Tapos medyo linis-linisin na lang natin to. Okay, sana ma-restore kaso masyadong pricey yun eh. Ayan, gano'n lang. 7.3 Genrex Racing Cam ang ilalagay natin. Ano pa baga? Wala na. Preparation na ng aking XRM 125 engine. Para sa aking KR Minimax. Wala palang gasket. Tutok na yan. Tutok natin to. Taas. Baba. Walang gasket. Tutok pa more. Alright, update. Naka-outfit pa dahil galing samba mga kapatid. Update sa ating Exabog. Ayan, nilagay na ni Jonathan ng oil pump gear. Spec B. Local pala tong oil pump niya. Para lumakas din. Spec oil pump gear na high flow. Malagay na. Tapos yung piston ni MP papaketan natin yan. Saan na ba? Mamaya pag uwi namin bibihis muna ako. Eto, lagay tayong packet dito. Lalakayan natin yung packet. Tapos dimple para sa anong tawag nito? Spark plug. Installed na rin. CNC starter nya 250cc. Tapos yung pulley pinapatanggal ko, nilagay na eh. I-start kasi natin ng bakante. Baliktad. Ay, tama. Yung problema dito ay na retread na rin. Ayan, retread kit. Pa pala to. Ayan, kabilaan. So nagasket na natin yan. Ayos na rin. Yun, buuan na lang. Yung packet na lang talaga. Yung update. Medyo sumablay tayo sa pagpapacket. Yung kumakabuse yung packet natin, medyo natamaan. Kumabuse yung ano. Pero okay lang. Tumalon yung ating bala. Kaya ano, mumurahin lang kasi. Tapos may senaryo tayo dito sa kanyang cylinder head. Hindi talaga pare-pareho ang pagkakagawa ng head. Ito Takeshi. Yung 7.3 natin ay tumatama dun. Ayun oh. Ayan. Yan yung cam loop. Ayan, bumabangga. Hirap yan oh. Focus. Focus lang sa goal. Okay namin sound step. Ayan, ayan. Ayan.
So yung cam loop natin ay tumatama dyan. Ayan, tumagos. Ayan. Sa kabila. Kaya hindi siya makaikot. Sa kabila. Aling kabila? Kabila ang tulo. Kabilaan nga yung tumatama. Yan, tumatama siya dyan. Tapos tumatama rin siya dito. Medyo manipis dito. So, gagrind natin yan para makadaan yung cam sa 7.3. Poldom. Poldom. Si Paul at si Dominic. Poldom. Dowel, syempre inserted na yan. Alright, dumating na yung may-ari at pipick upin na ang makina ng X-Sabog na to. So, testingin lang natin ulit bago nila kunin. Medyo natagalan eh. Matagal na to nakatenga dito. So, start lang natin para ma-confirm nila na okay na yung makina nila. Lagyan ko lang na sa pin. Bago. Lagyan natin. Para sindihan natin. Wala kasi floater tayo. Kaya nag-overflow.
kay ano. Namin kay Moto there. Kita niya. Ganun nangyari. Wala kasing ano yan eh, wala kasing floater yung carburetor na dala ni Sir, wala kaming pan-testing. Kaya pagka binuhusan mo dito mag-overflow, may tumulo sa ilalim siyempre pag in-start mo. Wala siyang, wala itong, ano eh, walang anong tawag nito. Wire ng starter, nandun kay Pfizer siguro yun sa motor niya. Kaya nag-i-spark dito kaya sumiklab, pero okay lang kasi napatay naman. So ayan, okay na. Second motor, So ayan, ganun po yun. Dapat meron kayong malakas na panghangin kapag ka ganun. So ayan, okay naman na. Walang tukod na narinig. Over RPM, kahit walang buli yan. Pwede siya kasi wala naman sumasabit ko. Salamat sa panonood mga kapulido. Pangalawa yan, dalawang sabog yan dati eh. So, pipick upin na nila. Salamat po sa panonood mga kapulido. Siyempre, pulidong gawa yan at Genrix.